Nanindigan ng Chinese government na hindi patibong ang mga investment nito sa Pilipinas. Taliwas ito sa pangamba ng ilan na baka mahulog sa debt trap ng China ang Pilipinas kaugnay ng mga proyektong pinondohan nito sa bansa. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Iginiit ng pamahalaan ng China na hindi isang debt trap ang mga investment nito sa Pilipinas. Ayon kay Chinese Ministry of Foreign Affairs spokesman Geng Shuang, limitado ang loan ng China sa Pilipinas kaya malabong ito ay isang patibong. China has offered infrastructure investment based on the request of the Philippines. This dovetails with the need of the Philippines' economic and social development. Una nang sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez na hindi mahuhulog sa debt trap ang Pilipinas sa China. Ayon sa kalihim, walang panganib sa mga infrastructure project na pinondohan ng China at malaki ang maitutulong nito para umunlad ang ekonomiya ng bansa. Binigyan din naman ni Geng ang pagkakaibigan ng Pilipinas at China at ang patuloy na pagganda ng ugnayan ng dalawang bansa sa nakalipas na mga taon. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, ang pagbuti ng relasyon ng China at Pilipinas ay makabubuti para sa mga mamamayan ng dalawang bansa. The two sides will continue to deepen practical cooperation in various fields and based on the consensus reached by the leaders of the two countries to achieve common development and bring benefits to the two countries and their peoples. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na dapat i-deport ang mga Chinese worker na iligal na nagtatrabaho sa bansa. Subalit ayon sa Pangulo, dapat ay maging maingat ang pamahalaan sa magiging hakbang nito laban sa mga illegal Chinese workers. Ito ang balita ni Joanna. Bahagyang dumistansya si Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu ng paglaganap ng illegal Chinese workers sa Pilipinas. Sa pahayag ng Pangulo, sinabi nito na dapat lamang na i-deport ang mga Chinese national na illegal na nagtatrabaho sa bansa. Pero ayon sa Pangulo, kailangan na maging maingat ang pamahalaan ukol dito. Be deported. But in the same manner, you should be careful. Because when you point to the Chinese, you're also pointing yourself at us. There are so many thousands of Filipinos working there who went inside China as tourists and working there. Ayon kay Pangulong Duterte, marami rin sa ating mga kababayan ang nahuhuling iligal na nagtatrabaho sa China. Ngunit sa kabila nito ay wala naman aniyang ipinade-deport ang pamahalaan ng China. If you think that you are at a loss as a disadvantage because there are so many Chinese nationals working here, remember that we have the same equal amount of people, Filipinos, who are there working in China. Bukod sa China, ayon sa Pangulo, marami ring mga Pilipino ang iligal na nagtatrabaho sa Malaysia, Indonesia at South Korea. Nito lamang Lunes, sinimulan na ng Senado ang investigasyon hinggil sa paglaganap ng illegal foreign workers sa bansa. Batay sa ulat ng Department of Labor and Employment at Bureau of Immigration, mga Chinese national ang pinakamarami sa hanay ng mga dayuhang manggagawa na nasa Pilipinas. Karamihan sa mga ito ay pumapasok ng Pilipinas gamit ang tourist visa. Ngunit kalaunan ay mag-a-apply ang mga ito ng Special Work Permit o Alien Employment Permits. Iniimbestigahan ng Senado ang naturang issue bunsod ng magkakasunod na pagkakahuli ng mga otoridad ng mga illegal Chinese workers sa bansa. Joanna, UNTV News and Rescue, Malacanang. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Justice Lucas Bersamin bilang bagong punong maestrado ng Korte Suprema. At mula sa Maynila, ito ang balita ni Mai Bermudez live. Yes, Mai? Victor, magandang hapon. Opisyal na ngang itinalaga si Supreme Court Justice Lucas Bersamin bilang pinakabagong punong maestrado ng Korte Suprema at kanina nanumpa na ito sa harap nina Justice Antonio Carpio at retired Chief Justice Teresita Leonardo de Castro. Ayon kay Bersamin, hindi niya inaasahan na siyang pipiliin ng Pangulo na hahalili sa nabakanteng posisyon ni De Castro. Honestly, I do not know him at all. He does not know me also. The only time that I had ever been personally close to the President, meaning within a few feet away from each other, was when I attended the
oath-taking ceremony in Malacanang of Chief Justice De Castro. Dagdag pa nito, ilan sa kanyang magiging prioridad ay What I intend to do, therefore, is to look at this problem of perception by reaching out to our people in the field and to the judges. We do care about the lower courts. Si Bersamin ay nagsilbi bilang Associate Justice ng Court of Appeals mula Marso 2003 bago siya maidalaga sa Supreme Court noong 2009. Nagsilbi rin siya bilang trial court judge sa Quezon City simula 1986. Kabilang si Bersamin sa bumoto upang ideklarang unconstitutional ang Priority Development Assistance Fund o PDAF sa panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Isa rin siya sa bumoto upang payagang makapagpiyansa sa kasong plunder si dating Senador Juan Ponce Enrile dahil sa estado ng kalusugan nito. Noong Hulyo 2016, bumoto rin ito pabor sa dismissal ng plunder case ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kaugnay ng 366 million peso PCSO funds. Sumang-ayon din ito sa pagpapalibing kay yumaong Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, maging ang pagdeklarang constitutional at pagpapalawig ng martial law sa Mindanao nitong Pebrero 2018 at ang pagpapatalsik kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa pamamagitan ng quo warranto petition. Ayon kay Bersamin, sa kanyang mga nadesisyon ng kaso ay parati siyang naging patas at independent. As issues in our court at the time I am there, let me assure you that I have always given these matters analytical attention and deep study. So when the time comes for me to give a vote, if it is a collegial court, or to render a judgment when I was still in the trial court, I always did my best to come up with a fair and legal and valid ruling. Ang ilang senador tiwalang magagampanan ni Bersamin ang bagong tungkulin bilang punong mahistrado. I think all the nominees were very good, excellent nominees. Sa tingin ko, magaling siya, tapos yung kanyang mga kasamahan, kasunduran niya, at sa tingin ko naging patas naman siya sa maraming mga kaso na dumaan sa kanya. Una nang sinabi ng Pangulo na seniority ang magiging batayan sa pagtatalaga ng bagong punong mahistrado ng Korte Suprema. Ayon sa Malacanang, kung ang pag-uusapan ay ang tagal ng serbisyo sa hudikatura, si Bersamin ang maituturing na pinaka-senior dahil 17 taon itong naging trial court judge, nagsilbi ng 6 na taon sa Court of Appeals at 10 taon sa Supreme Court. Victor, sa October 18, 2019 ay nakatakdang magretiro si Bersamin. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Victor. Maraming salamat, May Bermudez. Nagulat ng live mula sa Maynila. Nagbitiw sa pwesto si Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Doreza, matapos tanggalin sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 2 opisyal ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process dahil sa issue ng katiwalian. Paliwanag ni Doreza, inaako niya ang responsibilidad sa umano'y nangyayaring korupsyon sa OPAP, kaya ito nagdesisyong mag-resign. Ito ang balita ni Joan Nano. 2 opisyal ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ang tinanggal sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sina OPAP Undersecretary for Support Services and National Program Manager of Pamana Ronald Flores at Director Yester Don Bacay. Ayon sa Pangulo, dahil ito sa isyu ng katiwalian, ngunit hindi na tinukoy kung ano ang ginawa ng mga ito. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa inaugurasyon ng Bohol Panglao International Airport kahapon. Sinabi rin ng Pangulo na dahil sa issue ay naghain ng kanyang resignation bilang OPAP Chief si Secretary Jesus Doreza na kanya namang tinanggap. Lately I've been, but I am very sad that I accepted the resignation of Secretary Doreza. And I fired his USEC, si Ronald Flores, OPAP, is the Presidential Office for the Peace Process. And a director, I said, Yester Don Bacay. And I'm still going to fire another one.
Sa isang pahayag, sinabi ni Duresa na inaako niya ang responsibilidad ng umano'y korupsyon sa loob ng OPAP. Ikinalulungkot umano niya na sa kabila ng kanyang masidhing kampanya kontra katiwalian ay bigo siyang masawata ito sa loob ng ahensya. Voluntaryo ani ang kanyang pagbibitiw sa pwesto upang bigyang daan ang nararapat na reorganization na kailangang magawa ng Pangulo sa OPAP. Dito lamang Hulyo ay itinalaga rin ni Pangulong Duterte si Duresa bilang Special Envoy sa European Union na nakatakdang matapos sa December 31. Well, in fairness to Secretary Duresa, wala man siyang maybe because he's the head of office. Itong dalawa nagkalat itong... Ang pagbibitiw sa pwesto ni Duresa ay nataon sa gitna ng pagsusumikap ng pamahalaan na isalba ang peace talks sa Moro rebels. Muli namang nagbanta ang Pangulo na tatanggalin niya sa pwesto ang ilan pang mga opisyal ng gobyerno sa susunod pang mga araw. Joanna Nano, UNTV News and Rescue, Malacanang. Aprobado na ng Commission on Appointments ang pagkakatalaga kay Teodoro Locsin Jr. bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs o DFA. Mabilis lamang ginawang pagdinig ng CA sa kumpirmasyon ni Locsin. Sumentro ang mga tanong ng panel sa usapin sa West Philippine Sea at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Ayon sa kalihim, patuloy na iginigiit ng pamahalaan sa China na walang isinusuko ang Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. When I first met the State Councilor Wang Yi, the Foreign Minister, and I said that it is not true that we can have that we will waive this right. We do not waive a single inch of what is given to us in the arbitral award in international law. Matapos ang unang pagdinig, agad na inaprubahan ng bicameral body ang appointment ng kalihim. Pinalitan ni Locsin si Alan Peter Cayetano na nagbitiw sa pwesto matapos maghain ng kandidatura sa pagkakongresista. Sa ibang balita, nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na bumuo ng hit squad kontra sa Sparrow Unit ng New People's Army. Samantalang magde-deploy rin ang Pangulo ng mas malaking puwersa ng militar sa Holosulu kasunod ng pagkamatay ng 5 sundalo matapos ang madugong engkwentro sa Abu Sayyaf. Ito ang balita ni Joan Nano. Pinag-iisipan ni Pangulong Rodrigo Duterte na bumuo ng sariling hit squad laban sa Sparrow Unit ng New People's Army. Sa kanyang talumpati kagabi sa Camp Raha Sikatuna sa Bohol, sinabi ng Pangulo na layo ng pagbuo ng hit squad na masupil ang NPA. Ngayon, ang kulang talaga is ang Sparrow ko rin. Diyan lang man sila makalamang. Sa bukid, fight man yan. So, mag-create ako ng Sparrow. Duterte Death Squad against the Sparrow. Ang Sparrow Unit ang tinaguri ang hit squad ng NPA sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos noong taong 1980. I will match their talent also for assassinating people. Balak ng Pangulo na kunin ang mga dating NPA na nagbalik loob sa pamahalaan bilang mga miyembro ng bubuing hit squad. Nito lamang March 2018, sinabi ni Pangulong Duterte na tila muli na namang nabubuhay ang Sparrow Unit ng NPA. Kinontra naman ni Communist Party of the Philippines Founding Chairman Joe Masison ang hakbang na ito ng Pangulo. Sa isang panayam, tinawag ni Sison na dangerous proposal ang planong ito ng Pangulo na magbibigay aniya ng kapangyarihan sa militar na patayin ang mga hinihinalang miyembro ng NPA. Paglilinaw pa ni Sison, matagal nang walang umiiral na Sparrow Unit sa NPA. Samantala, pinaplano na rin ng Pangulo ang pagde-deploy ng mas malaking puwersa ng militar sa Holosulu kontra sa Abu Sayyaf Group. There will be a division size. Talagang isang division ilagay ko. Not only a company, not only a battalion, not a regiment, but I'm going to place an entire division for the islands there towards Sabah. Ang pagpapakalat ng dagdag na puwersa ng militar sa Hulo ay kasunod ng pagkamatay ng 5 sundalo at pagkasugat ng iba pa matapos ang madugong engkwentro sa Abu Sayyaf Group. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Malacanang. Umani ng negatibong reaksyon mula sa ilang mambabatas ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na bumuo ng hit squad laban sa Sparrow Unit ng New People's Army. Maging ang Department of National Defense ay nababahala na maabuso ang bubuing grupo. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
Nababahala ang ilang senador sa planong pagbuo ni Pangulong Rodrigo Duterte ng hit squad laban sa Sparrow Unit ng New People's Army o NPA. Ayon kay Senator Antonio Trillanes IV, nais umano ng Pangulo na maghasik ng takot sa mga Pilipino. Diversionary tactic din aniya ito upang ilihis ang atensyon ng publiko sa mga misteryosong kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas sa China. Maging si Senator Grace Poe ay nais malaman ang detalye ng sinabi ni Pangulong Duterte. Kailangan ko malaman ano ba yung konteksto, pero nakakabahala yon. So, nangangamba rin ang Department of National Defense na baka maabuso ang paggamit sa naturang grupo. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, dapat pag-aralang mabuti kung sino-sino ang magiging miyembro, sino ang mamumuno at malinaw din dapat kung sino ang kanilang target. Ayon naman sa PNP, dadaan sa tamang proseso ang mga miyembro ng naturang grupo bago sila payagang magdala ng baril. Aniya, kailangan ng mga itong kumuha ng License to Own and Possess Firearms o LTAP at Permit to Carry Firearms Outside of Residence o PTC-4 upang makapagbitbit ng baril. Yung sinasabi niya na magbibigay ng armas, kung sino man yung mga ma-appoint o kung sino ang ma-qualify doon sa they have to undergo processing also. And they have to also have to have the necessary permit. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita, pinag-aaralan ngayon ng Interagency Task Force kung maaaring ipatupad sa El Nido ang 20-meter easement policy. Ito ay kasunod ng isinagawang inspeksyon ng Department of Tourism, Environment and Natural Resources at Interior and Local Government sa El Nido ngayong araw. At mula sa El Nido, Palawan, ito ang balita ni Grace Casin live. Victor, hindi nga kumbensido sina DNR Secretary Roy Cimatu, DOT Secretary Berna Romulo Puyat at DILG Secretary Eduardo Anyo sa kanilang nakita habang ini-inspeksyon nila itong beachfront ng El Nido kanina. Ayon sa kanila, hindi sapat ang 3-meter easement zone policy na ipinatutupad ngayon dahil malapit pa rin daw ang mga establishmento sa dagat. Kaya ayon sa kanila, dapat pa rin ipatupad dito sa El Nido ang 20-meter easement zone policy. Mula sa airport, dumiretso na sa beachfront sina DNR Secretary Roy Cimatu, DOT Secretary Berna Romulo Puyat at DILG Secretary Eduardo Anyo para inspeksyonin kung sumusunod sa easement policy ang mga establishmento dito sa El Nido. Pero napailing na lang ang mga ito dahil tila hindi raw sapat ang 3-meter easement policy na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan. Masyado pa rin umanong malapit ang mga establishmentong ito sa dagat. Tignan mo yan, tignan mo yung easement, kung 3 meters lang ito, hindi na makakalakad ng mga yan. Ayan ang ibig kong sabihin why we would like to have about 20 meters easement because that's in the law. Una nang sinabi ni El Nido Municipal Mayor Nieves Rosento na hindi maaaring ipatupad sa El Nido ang 20-meter easement policy dahil ang El Nido ay isang highly urbanized area. So ito yung PD 1067 na if you are in urban areas, 3 meters easement from the highest water mark and 20 meters if you are not in urban areas. Anti-poor naman umano ang panukalang ito ayon kay Cottages Resorts and Restaurant Association of El Nido President Hernie Fernandez dahil marami ang mga establishmento na maapektuhan. Ipaglalaban daw nila ang kanilang karapatan dahil may mga hawak silang titulo ng lupa. At ang batas naman daw at nasa batas naman daw ang ipinatutupad na 3-meter easement policy dito sa El Nido. If they will insist for that rule, we'll go to the court. Samantala, pinuntahan rin ng 3 kalihim ang una ng ibinalita ng UNTV News na kanal na umaagos diretso sa dagat sa Barangay Buena Suerte. Dismayado si Secretary Cimatu sa kanyang nakita. Sa lugar na ito sa Barangay Buena Suerte, bumagsak ang water quality ng El Nido. Mula sa normal na 100, ang lugar na ito ay may 1,300 fecal and coliform content. Maruming-marumi umano ang paligid, maraming lumot at may amoy ang tubig. Nangako naman ang alkalde na agad itong gagawa ng aksyon. Pupunta na doon, oh. Apo. So bali, Secretary, ito po yung itatrap po namin dito sa gagawin po namin treatment. Ito pong old market na to. Tapos ano gagawin dito? Pupunta dyan? Hindi po, bali lahat po ng tubig ay mapupunta po dito sa treatment.
Kabilang sa mga direktiba ni Secretary Cimatu ay dapat 100 meters ang layo ng mga bangka sa Pampang para magkaroon ng swimming area sa beach. No swimming policy sa lahat ng lugar na bagsak sa fecal and coliform content. Lahat umano ng ipinatupad sa Boracay dapat ring ipatupad dito dahil ang Boracay ang ginawa nilang model sa isinasagawang rehabilitasyon ng mga tourist destination sa bansa. Victor, ayon kay Secretary Cimatu kanina, desidido nga sila na ipatupad itong 20-meter easement policy dito sa El Nido. Gayunman, aminado sila na mayroong pagkakamali ang DNR sa pagbibigay ng titulo doon sa mga establishmento na nakatayo ngayon malapit sa beachfront. Kaya yung issue na yan ay pag-aaralan nila sa mga susunod na araw at maglalabas sila ng polisiya o guidelines kung paano nila maipatutupad itong 20-meter easement policy. Ibig sabihin, 20 meter mula sa Pampang, kailangan na i-demolish lahat ng mga establishmento. Samantala, nilinaw naman nila na no closure ang El Nido, hindi ito kailangang isara, kailangan lang isailalim sa 6 months na rehabilitation. At sa mga susunod ng araw, maglalabas din daw ang national government katulong ang lokal na pamahalaan ng carrying capacity nitong El Nido. Kasi kung ang Boracay ay merong 19,000 carrying capacity sa araw-araw, dapat daw magkaroon din ng El Nido. Kasi sa ngayon, wala pang carrying capacity na inalalabas ang lokal na pamahalaan. Samantala, ayon sa tatlong kalihim, natuwa naman sila dahil very cooperative daw ang lokal na pamahalaan ng El Nido dahil wala pang isang buwan mula nung nag-usap sila, nakita na nila ang resulta. Marami sa mga establishmento ang sumunod na dito sa 3-meter easement policy. Mula sa 297 na nakitaan nila ng violation sa easement policy ay 15 na lang yung hindi pa totally nagko-comply. Ayon naman kay Municipal Mayor ng El Nido, Nieves Rosento, tiwala naman siya na within 6 months ay magagawa nila lahat ng ipinag-uutos ng DNR, DOT at DILG, lalong-lalo na yung maipasa nila yung area ng Buena Suerte doon sa water quality, sa fecal and coliform content. Victor? Grace, kapag natuloy na yung pagpapatupad noong 20-meter easement policy, gaano karaming establishmento dyan sa El Nido ang maaapektuhan? Lahat ng establishmento dito sa El Nido, Victor, ang maapektuhan ng 20-meter easement policy. Dahil kung makikita nga ninyo, itong mismong beachfront ng El Nido, 3 meter pa lang ang pinatutupad dito, pero maliit ito. Kaya kung makikita nyo sa mga video na pinapalabas natin dyan, lahat ng mga nakikita nyong establishmento dito sa beachfront, lahat yon mawawala, lahat matatanggal kapag in-implement na nga itong 20-meter easement zone policy dito sa El Nido. May policy din ba sila na bubuuin for the big lagoon at saka yung small lagoon? Actually, tapos na yung polisiya na tungkol dyan sa small and big lagoon base dun sa ordinansa na ipinasa ng lokal na pamahalaan ng El Nido. Kagabi lang nila pinasa ang ordinansa na ito. Sa Tour A, kasama pa rin ang Big Lagoon. Ibig sabihin, kapag ang turista ay Tour A ang pinili nila, makakapunta sila sa Big Lagoon. Pero itong Small Lagoon ay premium tour na ito. Ibig sabihin, kapag pupunta sila sa Small Lagoon, kailangan nilang magbayad ng additional 200 pesos. Gayon din, dun din sa Big Lagoon. Halimbawa, kung ang Tour A is 1,200, since kasama doon ang Big Lagoon, mag-a-additional sila ng 200 pesos. Magiging 1,400 na ang babayaran ng mga turista sa Tour A. At kung gusto pa rin nilang pumunta sa Small Lagoon, additional 200 pesos na. So ang babayaran na nila ay 1,600 pesos para mapuntahan nila ang Small at Big Lagoon. Nananatili pa rin yung capacity ng nilabas nila dito sa Small Lagoon. Maaari pa rin sa Small Lagoon 30 katao at 15 kayak. Sa Big Lagoon naman 60 na tao at 20 kayak. Alright, maraming salamat, Grace Casin. Matapos ang show sa Cebu, sa Maynila naman, magko-concert ang Canadian pop band The Muffets para sa kanilang reunion tour. Ipinarinig naman ng banda ang kanilang latest single sa kanilang muling pagbisita sa pambansang Wish Bus. Ito ang balita ni Leslie Lomboe. Ito ang unang
wish bus experience ng Canadian pop band na The Muffets noong 1 taon. At sa kanilang pagbabalik bansa ngayong taon para sa kanilang concert, muling binisita ng banda ang FM on Wheels na wish bus para awitan ang kanilang fans. Sa pagkakataong ito, kumpleto ang lahat ng miyembro ng banda na sina Scott, Clint, Bob at Dave Moffat. And this time it's been like almost 20 years since the four of us been together to do this together. So it's great. Very exciting. Feel na feel ang 90s vibe ng awitin ng mga ito ang ilan sa kanilang timeless hits. If life is so short, why won't you let me love you before we run out of time? Ibinahagi din ng The Muffets ang kanilang bagong musika sa kanilang Wishclusive performance. I'm so in love with you. I'm so in love with you. Samantala, nagpapasalamat naman ang boy band sa mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa kanilang pagbabalik. Dagdag pa ng banda, may sorpresa silang nakahanda para sa kanilang fans sa kanilang nalalapit na concert. Can get a kick out of it. They're going to be hearing songs that were actually fan favorites from back in the day, 1997, 98, that we never really performed live. So we're bringing those out, and hopefully you can sing those with us. Be able to come back to the Philippines 20 years after our last record, and have the reception and have them welcome us the way they have. We're super grateful and we really appreciate it. Ang kanilang Manila concert ay isasagawa sa New Frontier Theater sa November 30. I miss you like crazy, even more than words can say. I miss you like crazy, every minute of every day. Leslie Longboman, UNTV News and Rescue, Taguig City. Sa ibang balita, mas maaga na ang magiging holiday break ng mga mag-aaral ngayong Disyembre ayon sa Department of Education. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, minarapat nilang itakda sa December 15 mula sa orihinal na petsa na December 22 ang simula ng holiday break. Katwiran ng kalihim, pinapahalagahan ng DepEd ang pagkakaroon ng quality time ng mga bata kasama ang pamilya. Ipinaliwanag din ito na nakonsulta ang regional at division schools upang maipatupad ang naturang polisiya. Sinisiguro din ng DepEd na kayang habulin ng mga guro ang pagtuturo sa mga aralin. We now have moved it to December 15. We believe that our learners should have more time to spend with their family, and this is an opportunity for them and also a learning opportunity for them to bond with their families, and especially those who are visiting from abroad in terms of extended families as well as friends. Balik paaralan naman ang mga mag-aaral sa January 2, 2019 at ang huling araw ng school year 2018 to 2019 ay sa April 5, 2019. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbubukas ng Bohol Panglao International Airport kagabi. Ilan sa mga feature ng nasabing Green Airport ay ang pagkakaroon ng sewage disposal system at rain collection system. Mayroon din itong solar panel system na kayang mag-supply ng 30% ng electrical requirements ng paliparan. Ang BPIA ay mayroong 2.5 kilometers runway at maaari pang ma-extend dahil sa inaasahang paglaki ng bilang ng mga pasahero. Modern airport will serve local and international tourists who would like to experience the beauty of Panglao. It will also address the problem of our growing traffic congestion and accelerate economic activities in the region. Be assured of this government's full support as you make Bohol more accessible to the world through this new airport. Itinuturing na total upgrade ang Panglao Airport ng kasalukuyang paliparan sa probinsya na Tagbilaran Airport. May kapasidad itong tumanggap ng halos 2 milyong pasahero kada taon na doble sa kakayahan ng lumang paliparan. Night-rated din ito, ibig sabihin maaaring magkaroon ng flights sa gabi. Samantala, closed for operation na simula kahapon ang Tagbilaran Airport at ililipat ang mga flight nito sa Bohol Panglao International Airport. Mananatili namang bukas ang opisina nito hanggang December 15 para magbigay assistance sa mga pasahero.
Plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na isailalim sa land reform ang Negros Island upang matugunan ang feudalism sa lugar. Ito ay matapos ang nangyaring Sagay Massacre kung saan 9 na magsasaka ang napatay nang sinubukan umanong sakupin ang ilang bahagi ng Hacienda Nene sa Barangay Bulanon. I might declare the entire island as a land reform area. I'm studying Negros because there's a lot of trouble there. And alam mo, ito sa totoo lang, I'm telling you now, the problem really is land. Ayon sa Pangulo, sinasamantala ng mga rebelde ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbuo ng federasyon ng mga magsasaka at saka maghahanap ng mga bakanteng lupain at pumalit sa mga plantasyon. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Matapos ang sunod-sunod na oil price rollback, posibleng tumaas na sa susunod na linggo ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, ito ay bunsod ng plano ng mga oil exporting country na bawasan ang kanilang produksyon. Ito ang balita ni Mon Hocson. Sa 7 magkakasunod na linggo ay patuloy ang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. Ang isa sa dahilan nito ay ang tumataas na supply ng langis sa mundo. Naging maganda ang bunga nito para sa mga bansang umaangkat ng langis gaya ng Pilipinas. Subalit, hindi para sa mga oil exporting countries gaya ng Iran at ibang bansa sa Middle East. Sa December 6 ay nakatakdang magpulong ang Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC upang pag-usapan ng plano na bawasan ang produksyon ng langis. Maganda in the sense na yun nga nagmumura ang presyo ng petroleum product. Pero kung alam mo naman ng OPEC countries, ang kanilang binebenta ay petroleum products. So hindi nila pababayaan talaga na sumadsad. So palagi nilang binabalanse ang merkado para patuloy pa rin yung kanilang business. Nangangamba ang OPEC na baka hindi magamit ang lahat ng langis dahil sa dami ng produksyon ng mga oil-producing countries. Dahil dito, pinangangambahan ng Department of Energy na mahinto na ang sunod-sunod na oil price rollback. Pag nangyari yung December 6 na meeting, baka maka-apekto yun. So hopefully, kung maka-apekto man, hindi ganun ang pagtaas ulit. Sinigurado naman ng DOE sa publiko na patuloy ang kanilang inspeksyon sa mga gasoline station na nagbebenta ng langis sa murang halaga. Ito'y matapos mapabalita na maraming gasolinahan sa Bulacan ang nagbebenta ng produktong petrolyo sa napakababang halaga. Ayon sa DOE, makasisiguro ang publiko na pasado pa rin sa standard ng quality at quantity test ang mga ito. Mababa lang ang presyo dahil sa kompetisyon. Kung may pagdududa, di ba yung sabi natin, kasi una may power of choice. Bumili ka kung sa talagang kampante ka. Alam mo, mura na siya, at the same time maganda pa yung kalidad. Pero kung may pagdududa talaga sila, sabihin lang sa Department of Energy at i-inspekan namin. Ayon sa DOE, ang industriya ng langis ay deregulated kung kaya't may kalayaan ng mga kumpanya na magtakda ng presyo batay sa idinidikta ng merkado. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Manila. Nanindigan ng isang transport group na hindi sapat ang sunod-sunod na rollback sa presyo ng produktong petrolyo upang ibaba ang minimum na pasahe sa jeep. Muli namang kinansila ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagdinig sa petisyon na babaan ang pamasahe sa jeep. Ito ang balita ni Kathy Maglalang. Napakaganda nung nangyayari sa atin ngayon dahil almost every week ay nagbabawas at nagtatapos ng presyo ng petrolyo. So balit hindi pa rin umaabot doon sa talagang dapat kaming mag-voluntary reduction of fare. Ito ang pahayag ni Roberto Martin, ang National President ng Pasang Mazda, bilang pagtutol sa pagbaba ng pamasahe sa jeep. Ayon kay Martin, 1 taon na mula nang maghain sila ng petisyon para sa taas pasahe. Ngunit nang maaprubahan ay naging 9 pesos lamang mula sa 8 pesos. Paliwanag niya, 39 hanggang 40 pesos lamang ang presyo ng diesel nang ihain nila ang petisyon. Kaya't nang pumalo na sa 50 pesos ang litro ng diesel, naghain sila ng amended petition at naaprubahan kamakailan lang ang 10 pisong minimum na pamasahe sa jeep. Ikukonsidera naman ng LTFRB ang pagbaba ng pasahe kung magtutuloy-tuloy ang rollback sa presyo ng diesel. Titignan muna natin yung trend kasi hindi natin alam kung ito'y didiretso-diretso. No? Pag-aaralan din nito ang pagbuo ng eskema sa pagbaba at pagtaas ng pamasahe.
Ayon naman kay Martin, sakaling umabot sa 39 pesos kada litro ang diesel at maging stable ito, sila na mismo ang hihiling sa LTFRB na ibaba ang pamasahe. Pag biglang tumaas ito, huwag nyo na kaming pahirapan pang mag-file. Ibalik na lang din natin sa dati. Pabor ang ilang driver at pasahero na ibalik na sa dati ang minimum na pamasahe. Sa palagay ko, pwedeng ibaba na rin dahil mababa na yung diesel. Pwedeng manatiling 9 pa rin dahil sa hindi pa gaanong mababa. Mura na rin diesel eh. Bumaba na rin eh. So pwede na rin ibaba yung pamasahe at also pwede na rin. Siguro dapat na nating dapat ibaba yung pamasahe sa jeep kasi kawawa rin yung mga tao. Total bumaba na rin naman yung marami na rin beses na nag-rollback yung presyo ng gasolina. Kasi po sa sobrang taas po ng mga bilihin, tsaka pamasahe, kailangan po may baba po pamasahe. Para naman sa isang commuters group, hindi baling 10 piso ang minimum na pamasahe sa jeep basta maganda ang serbisyo ng pampublikong transportasyon. Kahit taas mo piso yan, 2 piso, basta gandahan mo naman yung upuan ko, hindi yung tinaasan mo na, siniksik mo pa ako ng todo. Sana, iangat din yung antas ng ating transportasyon. Yung let us move people, not cars. Samantala, muling kinansela ng LTFRB ang pagdinig kanina sa hiling na ibalik sa 8 pesos ang minimum na pamasahe sa jeep at itinakda ito sa December 4. Kathy Maglalang, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa ibang balita, hahanap ng paraan ang Senado upang hindi maapektuhan ang mga proyekto ng pamahalaan sa susunod na taon. Ito ay dahil napipintong maging reenacted ang budget sa susunod na taon at papasok na rin ang campaign period para sa 2019 midterm elections. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, kapos na sila sa panahon para maipasa bago matapos ang taon ang 2019 proposed budget. Isa sa mga paraan na tinitingnan ng Senado ay ang pagpapasa ng joint resolution ng Kongreso na layong i-extend ang buhay ng 2018 national budget, partikular na ang para sa maintenance and other operating expenses. Parang hindi kaya talaga eh. Siguro kailangan humarap kami ng paraan kung paano yung mga importanteng mga dapat na kilos ng gobyerno ay hindi mapigil because of the campaign period. Makararanas sa mahigit 20 oras sa water interruption ng ilang barangay sa Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Imus at Bacoor sa Cavite sa Biyernes. Batay sa abiso ng Maynilad, magsisimula ng alas 12 ng hating gabi sa November 30 ang water interruption at tatagal ito hanggang alas 10 ng gabi. Ito ay bunsod ng isasagawang maintenance activities sa Putatan Water Treatment Plant sa Muntinlupa City. Pinapayuhan ng mga maapektuhang residente na mag-imbak ng tubig. Nagpahayag ng pakikiisa ang Filipino community sa inilunsad na Global Policy Community Relations ng Philippine National Police sa Hong Kong. Ito ang balita ni Ferdy Petalio. Naging mainit ang pagtanggap ng mga kababayan natin dito sa Hong Kong sa launching ng Police Community Relations Project ng Philippine National Police sa Pier 9 Central Ferry Pier, Hong Kong. Dumalo sa launching noong linggo sina dating PNP Chief at Bureau of Corrections Chief Retired General Ronald Bato de la Rosa, Head ng Global Police Community Relations, Police Chief Superintendent General Rodel Sermonia, Governor Amy Marcos at Mayor Lani Mercado. Hindi ini-expect ni Retired General de la Rosa na ganitong pagtanggap sa proyektong ito ng OFW sa Hong Kong. You can just imagine, sinakripisyo nila yung kanilang weekend, yung kanilang break sa trabaho, This weekend break, andito sila para harapin tayo at makipag meet and greet sa atin. Hindi lang normal meeting and greeting but very warm meeting and greeting. Ilan sa mga palatuntunan ng Police Community Relations Project ay ang mabilisan na pagbibigay ng assistance sa mga OFWs na nakararanas ng pang-aapi sa bansang kinaroroonan. Layunin din ito na mapalakas ang koneksyon ng Philippine National Police sa iba't ibang law enforcement agencies ng ibang bansa para masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng mga OFWs. Mapangalagaan ng ating kapulisan, yung kapakanan ng ating mga mahal sa buhay
doon sa Pilipinas while nag-work dito sa abroad yung kanilang mga parents or kanilang mga anak. So para hindi na gaano mabigat yung kailangang isipin na pagdating sa problema ng law and order, diba, problema sa droga, problema sa whatever, basta pagdating sa pampulisya na concerns. Ayon naman kay Police Superintendent Sermonia, maaaring magsilbing inatawa ng isang Pinoy sa ibang bansa upang ipromote ang turismo at makahikayat na mamuhunan sa bansa ang mga dayuhan. Alam niyo po, 10 million mahigit po ang Pilipino sa buong mundo. Ang nababasa po ng mga foreigners sa iba't ibang panig ng buong mundo ay puro negative. Ay hindi po kasi napamamalita yung mga magaganda doon, yung mga tourist destinations na talaga namang world class po talaga. At dapat may pamalita rin na ang Pilipinas ngayon ay napakaganda po ang peace and order mula po nung po si Pangulong Duterte. Kaya it's very safe to do and invest business in our country. Nagpapasalamat naman din ang mga kababayan natin sa proyektong ito ng PNP. Nagpahayag din sila ng commitment na makiisa sa isinulong ng Global PCR upang matiyak ang seguridad ng mga Pilipino sa bansang Hong Kong. Kami bilang naging connected nila, gagawin po namin ang lahat para may bigay natin sa OFW lahat ng kanilang programa. Gagawin namin ang lahat dahil alam namin na ang Global PCR ay malaking tulong sa ating mga OFW dito sa Hong Kong. Napakaganda talaga ng ano nila, parang tulong sa aming OFW nandito. Ika nga, hindi man kami nandito sa Pilipinas, pero pinunta dito ang police community relation para sa mga OFW. Merong talagang hirap na, hindi alam kung saan pupunta, pero nandito ang Global PCR na talagang tutulungan kami. Ferdy Petalio, UNTV News and Rescue, Hong Kong. Ipinagdiriwang ni Kuya Daniel ngayong araw ang kanyang ika-35 taon sa paglilingkod sa Diyos at kapwa-tao. At bilang bahagi ng pagdiriwang, nagbigay saya si Kuya Daniel sa mga bata, matatanda at mga may kapansanan. Ito ang balita ni Robbie De Guzman. Larawan ng isang totoong public servant. Yan si Kuya Daniel Rezon. Masasalamin sa lahat ng kanyang mga proyekto at programa ang kanyang laging pagnanasa na makatulong sa kapwa. At sa kanyang pagdiriwang ng ika-35 taon sa serbisyo publiko, nais ni Kuya Daniel na mapasaya ang mga bata, matatanda at mga may kapansanan. Unang binisita ni Kuya Daniel ang Home for the Minors na kinukupkop ng kanyang itinayong Kamanggagawa Foundation Incorporated sa Novaliches, Quezon City. Meron akong natanggap na amin na nga yung wish list ninyo. Dito, 23 kabataan ang napasaya ni Kuya. Basta magpapakabait lang kayo. Yun ang susi ng lahat ng bagay sa buhay ng tao, na kumilala sa Diyos, magkaroon ng takot sa Diyos. Mula sa Novaliches, dumiretso naman si Kuya Daniel sa ang dating Daan Foundation Incorporated Charity Home for the Elderly. Inalam at tinugunan ni Kuya ang mga pangangailangan ng mga lolo at lola. Gusto ko po gumamit ng cellphone. Gusto ko lang po makita kahit sa Facebook yung mga anak ko kasi hindi ko sila nakikita. 17 years na. Tingnan nyo kung baka pwedeng kahit na may araw sila ng pag iPad din nyo, bantayan nyo lang at baka makipagligawan. Tumanggap din ng munting regalo mula kay Kuya Daniel ang mga matatanda roon. Samantala nalubos din ng kagalakan ng mga lolo at lola at persons with disability na inaalagaan ng KFI sa Santa Maria, Laguna nang makita at mayakap si Kuya Daniel. At ang kanilang mga kahilingan, granted agad. Pensyon! Pensyon sa SSS. Kukunin daw po tayo, ha? Yung pensyon nyo, ha? Magkano ba yung pensyon nyo? 1,500 quarterly. Jay, pengi ako 1,500 yan. Bigay mo yung pensyon ni tatay, i-advance mo na yung pensyon ni tatay. O yan, may tubo pa.
Bukod sa dalang mga regalo, nagbigay din ng entertainment mismo si Kuya Daniel. Pangarap ko'y huwag biguin, sa bayan mo'y makarating, ikaw ay makakapiling, at si Jesus na aking giling. Ang mga bahay ampunan para sa mga matatanda at mga batang nangangailangan ay ilan lamang sa mga proyekto ni Kuya Daniel, dahilan kaya siya kinikilalang Mr. Public Service. Robbie De Guzman, UNTV News and Rescue.